Isang pinapalang umaga pong muli po sa inyo pong lahat, saan man po kayong sulok po ng mundo po. Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. At gaya nga po ng palagi ko pong kinagawian po, sa umpisa po ng lahat ng aking kapahayagan, palagi ko pong sasabihin po sa inyo pong lahat na wala po akong ipinakikilala po na kahit na ano para po sa aking sarili. Isa pong hamak, isa pong aba po na tagapagpahayag po kung ano po ang nilalaman ng atin pong banal na libro. At ang lahat nga po, nilalaman nito ay nagmula po sa ating Diyos na kataas-taasan, sa atin pong banal na Espiritu Santo. At sa pagpapatuloy ko nga po nung naiwan kong kapahayagan sa nilalaman ng ating banal na libro po, ay yun nga po, nandun na po tayo sa mga punto po na kailangan ko pong himay-himayin po sa inyo upang mas higit po natin makilala po ang ating pong mahal na Birheng Maria po at ang buhay po na kanyang kinarga sa kapanahunan po sa bayang pinili, lupang hinirang, bansang Pilipinas po. At yun nga po, yung naiwan ko pong salaysay po nung nakaraan po, ang atin pong mahal na Birhen. At si Jose po, ang kanya pong nagsilbi pong tungkod, ay nagtagpo na po silang dalawa. At dahil nga po, ito pong Jose nito, ang Jose po na ito, ay sa umpisa po ng mundo, ay dati pong si Danica po, ang pinakamalapit pong anghel sa atin pong mahal na Birheng Maria, ang tagapangalaga po ng dalawa pong prinsipe po ng ating Haring Jesucristo at Birheng Maria po. Subalit ang ating pong mahal na Birhen ay dumating na po sa huling lupain po, hangganan ng kanyang paglalakbay po. At yan nga po sa panahong ito, ang ito pong si Jose po ay tumubo po sa lupang hinirang po. Ang dating Danica noon ay si Jose po ngayon na nagsilbi pong tungkod po ng atin pong mahal na Birheng Maria. Dahil ang ating mahal na Birheng Maria ay tumubo sa lupain ito, burado ang pinagmulan niya at ang kanya pong alaala kung sino siya. Ang alam po niya ay siya isang ordinaryo at simple at payak na babae lamang. Kaya nga po, nang dumating na po sa huling lupain na nilakbay po ang ating mahal na Birhen, ay kinailangan po niyang magkatagpo sila ni Jose upang magsilbi po niyang tungkod. Dahil nga po nasa pinali ng kanyang paglalakbay, kinakailangan pong ang dalawang prinsipe po ng ating Haring Jesucristo at ang ating mahal na Birhen ay maisilang po sa lupain pong ito. At hindi naman po pwedeng ang tiyan po ng ating mahal na Birhen ay basta po lumobo, dahil kapag nangyari po yun, ay mismo pong ang Birheng Maria po ay magtataka. Kaya kinakailangan po niya ng isang tungkod. At wala pong po pwede pong magamit po, kundi si Jose po. Dahil yung Jose pong yan na dating Danica noon ay sobra pong malapit po sa ating mahal na Birhen. At sa 1,000 taon po ng paglalakbay ng ating mahal na Birhen sa lupain ito, ni minsan po ni isang lalaki po ay wala pong inibig po at minahal ang ating mahal na Birheng Maria. Kahit po tunaw yung kanyang alaala, sobrang ilap, sobrang selan po ng ating mahal na Birhen pagdating po sa usapin pong puso. So, nung magtagpo po ang dalawa, nung makita ng ating mahal na Birheng Maria, ito pong si Jose, ay nakaramdam po kaagad siya ng sobrang kagaanan ng loob. At ganun din po si Jose sa ating mahal na Birheng Maria. At ang kagaanan ng loob pong yan, ang napagkamalan po ng dalawa na tinatawag pong
pag-ibig po. At sa wakas po, sa kauna-unahan pong pagkakataon, ang atin pong mahal na Birheng Maria po ay tuluyan pong nahulog ang loob po kay Jose po. Para sa kanya ay wala nang ibang lalaki pa at walang sino man ang pwedeng makahadlang sa pag-iibigan nilang dalawa. Subalit si Jose nga po ay may buhay na kinarga na kanya. Si Jose po ay tagong-tago po, lihim na lihim sa ating mahal na Birheng Maria na mayroon pong responsibilidad pong tinatakasan. Dahil nga po si Jose po ay natali po sa isa pong babae, bagamat ang kasal po nila ay komplikado po dahil nga po ayon kay Jose po ang sanggol na ipinagbuntis po ng babaeng una niyang minahal bago ang mahal na Birheng Maria ay hindi po sa kanya. Bilang katunayan po, ang apelyedo po ng bata ay hindi po isinunod po sa apelyedo po ni Jose. So, pinanindigan po ni Jose na itago ito sa ating mahal na Birheng Maria. Kaya po ang ating mahal na Birheng Maria, gano'n na lang po ang pagtatangi po kay Jose. Talagang kahit po anong mangyari ay hindi po niya makakayanan o hindi po siya makapapayag dahil para nga po sa ating mahal na Birheng Maria, mula nung kabataan niya ay pinaninindigan niya kung sino ang unang lalaki sa buhay niya. Yun na ang una at huling lalaki sa buhay niya. Ayaw niya ng paiba-iba, palipat-lipat. So talagang buong-buo ang desisyon po niya. At sa naging maligaya, masaya ang buhay magkasintahan po ng mahal na Birhen po at nito pong si Jose po. At ang atin pong mahal na Birheng Maria ay may mga pagkakataon po na sinubok po ang kanilang pag-iibigan. At yun po ay labis-labis pong dinamdam ng ating mahal na Birheng Maria. Labis-labis po, kaya ang ating mahal na Birhen po ay halos manikluhod po sa lahat po ng mga santo at banal na parang awa na po ninyo, anuman po at gaano man po kabigat ang krus na papasanin ko, ang lalaki pong ito'y ipagkaloob ninyo sa akin. Parang ganun po katindi. At dahil nga po ang ating mahal na Birheng Maria ay likas pong konserbatibo po sa panloob po. Dahil sa panlabas po ay aakalain ninyo siyang modernong babae, pero sa panloob po ay talaga pong konserbatibo. Ang atin pong mahal na Birhen sa mga buwan pong dumaan na bilang si Jose po at si Maria po ay magkasintahan, ay nanindigan po ang ating mahal na Birhen na hindi po niya isusuko ang kanyang pagkababae kay Jose po hanggang wala pong marka po ng kasal. At yan po ay labis-labis po ang kabog o pag-alala nito po nga pong si Jose dahil meron nga po siyang lihim na lihim pong dinadala po sa kanya pong nakaraan. At sa mga susunod ko pong kapahayagan ay mas magiging kapanapanabik po, kahindik-hindik po ang buhay pag-ibig po ng ating mahal na Birheng Maria sa inaakala po niya walang kasing, walang katulad, walang kasing na buti, walang kasing banal, halos perpekto po na pagtingin po at pagkilala po niya kay Jose po. Sa mga susunod po, dahil maikli na naman po at wala na naman po tayong oras, pinapangako ko po sa inyo hanggang sa abot po ng aking kakayanan, bagamat ito po'y pasilan po ng pasilan, dahil kailangan ko daw pong mai-explikas po sa inyong lahat po kung paano nga po may supling sa sinapupunan ng ating mahal na Birheng Maria, ganong hindi siya kayang galawin po ni Jose. Iisa-isahin ko po yan. Humihingi po ako ng tulong, awa at gabay po sa ating pong Diyos na kataas-taasan, na nawa po ito po ay maihayag ko po sa inyo ng talaga pong detalyado at malinaw. Hanggang sa muli po, wala na naman po tayong oras. Bye-bye! Paalam!